Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Praise God. Ngayon ay ikalawang Sunday ng buwan na Disyembre. Ilang Sunday na lang ay matatapos na po ang buwan na ito. Kaya salamat sa Diyos, tayo ay narito pa rin. Meron mga hindi nakayanan, mga kapatid, ang taon na ito ay tignanawa natin ang biyaya at habag ng Diyos na tayo ay sasalubong muli sa panibagong taon, mga kapatid. At kung tinulungan tayo ng Panginoon sa 2024, lagi natin tandaan, ang Diyos na tumutulong sa atin ay siya pa rin Diyos na tutulong sa 2025, mga kapatid. Amen. Sino pong naniniwala dyan, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Sa araw na ito ay gustong ituro talaga ito, mga kapatid, dahil hindi natin maiintindihan ito. Marami ang mayroong kakulangan ng kaunawaan na mayroon silang Hesus Kristo daw at mayroon naman silang Word of God daw at pumapasok na lang sila sa simbahan ay okay na. So, salamat. Tama-tama na dito si Brother Glenn. I-absorb mo ito at ito ay makakatulong sa iyo kung talagang gusto natin maglingkod sa Panginoon ng habang buhay. I-absorb natin ang mga salita ng Panginoon. Maging siya, bago din yan, si Brother, pangalan nito, hindi kayo kasi lagi natin dito, kaya nakalimutan ang pangalan nito. Pero ipilitin niya lang po, amat, mga kapatid. Jane, pangalan mo, letter J, di ba? At least, tama yung isang letter na. Okay, so let us open our Bible in the book of Matthew. Ang book of Matthew, mga kapatid natin mabasahin ay kung saan dito na patapos na. Kumbaga sa pag-aaral ay papaalis na si Jesus Christ. Makinig kayo na. Sa istorya ng buhay natin, hindi mahalaga kung gano'n tayo katagumpay sa simula. Kung sa dulo din, mga kapatid, ay mabagsak tayo, nakakalangkot. Mas mabuti na ang pangit yung istorya mo sa simula. Mabuti na yung dahan-dahan sa simula, mga kapatid. Pero sa dulo ay nagpapatuloy. Hindi yung marami pang simula, tapos pagdating sa dulo, ganito yung nangyari, mga kapatid. Sana makita ninyo. We will be reading in chapter 26, beginning in verse 13. Okay? Paki-off yung isang mic. Thank you, Lord. Matthew 26, verse 13. Verily I say unto you, sabi ni Jesus, noong yung babae ay nagbuhos ng mamahaling inipon niyang pabango. Noon ang pabango ay hindi nabibili na ngayon, gara-garapon ng pabango, mga kapatid. Nagkalat. Sabi ko, nung high school sana, ganito, may mga mumurahin lang, 30, 100. Noon ang mga pabango noon, talagang pabango, mga kapatid. Mahal. At lalo na sa panahon nila, dahil ang pabango noon ay it is very precious. Kaya nung binuhos ng babae ang pabango kay Jesus Christ, yun yung tanda ng kanyang kamatayan. Okay, so dito na pala, sabi ko kanina, he is in the brink ng earthly ministry ni Jesus Christ nung pumunta siya dito. Eh bago siya aalis, mga kapatid, binuhos ng babae sa kanya yung pabango. Eh sabi ng mga alagad, anong klaseng
wherever this gospel shall be preached, in the whole world there shall also this, that these women have done, be told for a memorial of her. Sabi ng Panginoon, ipapangaral, kaya nga ngayon, pansinin ninyo, naririnig na sa mga radyo, napapanood na sa TV, napakarami ng relihiyon ang nangangaral ng Ebanghelyo. Pero sabi ng Panginoon, imposible na hindi madadaanan o may babahagi ang ginawa ng babae ito. Ulitin ko mga kapatid, it is not about the beginning of our story. Itong babae ay napakasama. Babaeng patutot ito. Parang pukpuk siya, masamang babae ito. Pero sa dulo ng kanyang buhay mga kapatid, at least bago umalis si Jesus Christ, binuhos niya yung pagkaw sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, napakasama ng istorya ng buhay niya sa simula. Pero sabi niya, ipapangaral sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Pero yung ginawa ng babaeng may babahagi. Imposible, hindi may bahagi. And now, mga kapatid, then one of the 12 called Judas, siya kasi yung nagsabi na, anong klaseng pag-aksaya yung ginagawa ninyo? And one of the 12 called Judas, tandaan niya na, isa sa 12 apostoles, went unto the chief priest. Pastoral ng chief priest. Ang chief priest ay against kay Jesus Christ. And said unto them, what will ye give me? Sabi ni Judas, anong ibibigay niyo sa akin? And I will deliver him unto you. Hinahanap nila si Jesus Christ para hulihin. Dahil sa mga succeeding chapter ay iko-crucify at pamamatay ang Panginoon. Sabi, hinahanap niyo siya, anong ibibigay niyo sa akin, ituturo ko ang Panginoon. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Verse 16, and from that time, he sought opportunity to betray him. Verse 16, hindi niya na hinahanap si Jesus Christ dahil kailangan niya. Hinahanap niya na si Jesus Christ para siya ay ituturo. Ikaw, bakit mo hinahanap si Jesus Christ? Verse 20 now. Now when the evening was come, pagkatapos mga kapatid ng Passover, he sat down with the 12. Dito na yung Last Supper. Sabi ko nga, pahuli ng panahon ng Panginoon ito. Ito yung Last Supper. And as they did it, habang kumakain sila, huli na ito ang huling makapiling nila ng Panginoon sa kanyang katauhan. Sabi ng Panginoon, verily I say unto you, that one of you, hindi niya sinabing, meron sa labas. At dahil taruwang na, anong ilangan ng betray? Ang chuchu, ina. Ilangan ng betray. Ha? Ba? Limo? Lipot. Lipot? Lipot? Ano ngayon ba nga, at natitaruan, una na, may salito eh. Ngayon, dahil sa may salito niya, isa dito, sabi niya, sa kanilang 12 pinili ng Panginoon ang magkatanong sa akin. Patulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa conclusion ng buhay naman natin ay nagmamahal tayo sa Panginoon. Habang tumatagal, minamahal natin ang pantay na lang, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos, Panginoon sa Kristo. You deserve all the glory, all the praise. You are worthy to receive all the thanksgiving. Dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba ng mga tao at
lalong-lalo na kami na mga pinatawag mo, Panginoon, at tinawag mo na maglingkod sa iyo. What a privilege, O God, to serve you. Ay salamat sa buhay at kalakasan sa araw na ito. Ay tulutan mo kami, Panginoon, na maghamit ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Be glorified, Lord God, this day and forevermore. Lord God, samahan mo kami sa araw na ito. Pangunahan mo po kami. Sapagkat sa aming sarili po ay wala kaming magagawa. Kaya o Diyos, tulungan mo kami. Hallelujah na sa aming paglilingkod habang tumatagal nawa, Panginoon, ay makikilala mo kami maayos sa iyong harapan. Dalangin ko, Lord God, hallelujah, ito sa tulong ng iyong salita at sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. Tulungan mo kami maging kaaya-aya sa iyo habang kami tumatagal sa presensya. Pagpalain mo ang bawat pakinig, pagpalain mo ang bawat isa. Lord God, bless mo ang iyong mga anak at tulungan mo ang bawat isa sa araw na ito. Sana mang kanilang hiling at dalangin sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, ang bendisyon mo, igawad mo. At dalangin din namin ang mga kapatid na hindi nakarating na sila yung ingatan upang sa mga susunod na gawain ay nakasama namin silang sasaluhin sa iyo. We honor you, we praise you, Lord, we give you all the glory. We love you, Lord, better than before. We love you so much. We thank you. This all we pray. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pamagat ng salita ng Panginoon ating pag-aralan sa araw na ito, December 8, 2024, ay mayroong pamagat na nagsasabing, a believer needs a mentor. Okay? Do we have any believer in the house, mga kapatid? Amen. But listen to the word of God today, mga kapatid. A believer needs a mentor. Okay? Sino ba ang mentor natin, mga kapatid? Kaya maaari na kayo makaupo, sabihin mo sa katabi mo, habang umupo kayo, kailangan natin ng mentor. Sabihin mo. God bless you, mga kapatid. Isang pagpalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Kaya lalo na kayo mga bago, mga kapatid. You need a mentor in serving God. Kayo naman matatagal na, you check who is your mentor, mga kapatid. Amen. The relationship of a mentor and an apprentice. Hindi lang natin makikita ito sa Biblia, kung hindi most of the time, makikita natin ito sa Biblia. Sa paligid natin ay ganoon din. Pag naririnig ko yung mga senador, mga kapatid na napapanood ko sila, sabi niya, nung bago pa lang ako, tahimik na ako, in-observehan ko yung mga matatanda. Sabi niya, nung ino-honor nila yung namatay na senador, sabi ni Tito Soto, mga kapatid, siya talaga yung vice president ko, hindi lang nanalo. Kaya yung binoto niya kasi tiyatos eh. Nakabubog-buto ng piatos. Sabi niya, ito ang mga mentor ko naman ko. Ba't ko naman binoto si Tito Soto? Kasi nung naging Senate President si Tito Soto, mga kapatid,
Dahil meron siyang mga mentor. I'm talking about them, hindi, and this is not about Tito Soto. He has a mentor. Sabi niya, ito yung mga mentor ko sa theology. Dahil nung umupo siya Senate President, hinahangaan siya. Sabi ng mga senador, pag umupo ka ng Senate President, mainit yung upuan na yan, nag-uunahan sila niya. Gusto ka nila kalisin at may ilalagay sila. Pero yung term ni Tito Soto, mga kapatid, walang desire na palitan siya. Dahil sa kanyang example sa kanilang mga senador. Hindi natin naiintindihan yun. Hindi naman tayo senador. Pero mga senador na nagsasabi na meron talaga siyang qualities of a leader. Amen. Kahit na kapatid minsan hindi siya narin. Kaya pag ikaw yung boss, pwede ka natin. Pangatlo siya mga kapatid eh. Presidente, Vice President, Senate President. Pero sabi nila mismo, hindi siya nagsasabi lang, paano hindi kami dadalo nakakahiya yung Senate President, ang atin niya nandun hindi siya nalili. Makinig kayo, kahit na nung pandemic, sabi niya, ang marami sa amin naka-online sa bahay, pero sabi niya, si Senate President, pumupunta pa rin sa session. At ang bukang bibig ni Tito Soto, mga kapatid, ay hindi niya yun nagawa sa kanyang sarili kung hindi. Ito, meron siyang tinitignan na kanyang mga mentor. Kaya sa labas, meron niya. Kanina umaga, mga kapatid, bigyan kayo ng halimbawa. Ito, maliit kong anak, isang taong gulang. Gusto niya isuot yung chinilas niya. Okay? At itong isang atin naman na, yung pangalawa, 4 years old, tinulungan siya, mga kapatid. Tinulungan siya. Kaya mag-ingat kayo sa mentor, mga kapatid natin. Dahil yung nagsuot ng sinilas, tuwing nagsusuot siya ng sinilas, baliktad. Kanyang araw tinanamaan niyo, kanyang tinaisuro na. Siya tinitingnan ko, sabi ko, ganyan natin. Natural, ang maipababahagi niya. Tinignan ko sinilas ni sabi, baliktad. Mga kapatid. Kaya conforme sa ating tinatanaw. Dahil hindi ka pwedeng salinan ng mentor mo ng maganda na hindi talaga maganda yung ginagawa. Check, binabantayan ko kayo dito kung sino mentor ninyo, mga kapatid. Ha? Alam ko kung ako yung mentor ninyo o hindi. Huwag nyo sabihin ako. Dahil makikita yan. Mga kapatid, magre-reflect. Anong may sasali ni Sas ng magandang pagsuot ng sinilas kung siya mismo ay hindi niya may suot ng tama yung sinilas niya? Hindi niya ba ako? Hindi kayo mabibigyan ng tamang paraan ng mentor kung mali yung mentor ninyo. Ang maibabahagi niya lang kung ano meron siya, mga kapatid. Palampakan natin ang Panginoon. At sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia ay mababasa natin ito. Napakarami, pero pinili ko na lang ito, tatlong ito. Hallelujah. Si Joshua ay mayroong mentor na Moses. Si Moses ay mayroong apprentice na Joshua. Mga propeta, mga kapatid, at judges na si Eli, meron siyang apprentice na Samuel. Si Samuel, mga kapatid, meron siyang mentor na Eli. At the mighty prophet, mga kapatid, hallelujah, si Elisha ay merong mentor na Elijah. Amen. And obviously, in the book of New Testament, sa book of 1 Timothy and 2 Timothy, yan ay sinulat para sa mga ministro. Yan ay sulat ni Pablo sa isang ministro nagngangalang Timoteo, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hindi normal na ang taong may pananampalataya ay wala
Kung gusto mong may marating sa paglilingkod sa Diyos, kailangan meron kang tinatanaw na mentor natin. Amen. Kaya pag titingnan natin ang Timothy sa Biblia, ang Book of Timothy, hallelujah, isulat ang kanyang mentor sa kanya. At dito natin makikita ang mga paalala kagaya nito. Mga kapatid, basahin nyo na lang yung buo sa bahay ninyo. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Amen. Pangalawang libro para kay Timothy, sabi dito, "You therefore, my son," sabi, "be strong in the grace that is in Christ Jesus." Verse 2. "And the things that you have heard of me." Lahat ng bagay na narinig mo sa akin, among many witnesses, the same, commit to faithful men who shall be able to teach others also. Verse 3, "You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Tingnan niyo ang mentorship sa Biblia ay walang katapusan. Sabi niya, lahat ng narinig mo sa akin at nagturo ko sa iyo. Hindi sinabi ni Pablo na ibahagi mo sa lahat. Hindi yun ang sinabi niya. Kaya ako hindi ako magti-training ng tao malayo ang kanyang pangunawa at kanyang sarili. Hindi ako magti-training dito. I will not do that. I will stick in the Bible. Sabi ni Pablo sa kanya, isalin mo lahat ng tinuro ko sa iyo sa mga tapat na naglilingkod sa iyo. Ay, iba nagtatampo, bakit kaya ako hindi ako kinakausap ni Pastor Ron ganyan, kagaya niya? Yan ang sabi ng Biblia. Ipagpagkatiwala mo lang ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mong ibigay ang perlas sa mga baboy. Dahil ang perlas na yan, mahalaga, mga kapatid, ay paglalaruan lang nila sa putik. Tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Biblically, hear me now, a believer needs a mentor. Kaya malinaw na tanong, mga kapatid, somehow, meron kang mentor. Hindi ko lang alam kung sino. Mga kapatid, Brother Glenn, Brother Jay, mayroon kayong mentor sana. At pag pumili sana kayo ng mentor, pag ginaya na hindi kayo mapapahiya. Sana pag pumili kayo ng mentor, mga kapatid, yun ba magpapatuloy kang maglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen. Tinuro ito, mga kapatid, hindi naman ito, pero about mentorship, tinuro ni Pastor Norbert. Habang nagtuturo siya ng mentorship, nakakaalala ko yung mga mentor ko noong bago pa lang ako, noong nakapasok na ako sa simbahan, noong naging ministro na ako, at hanggang ngayon, mga kapatid, meron pa rin tayo mga mentor, mga kapatid. Habang tinuturo ni Pastor Norbert yun, sabi niya nga bandang uli sabi niya, kumain tayong lahat, kung nandito yung mentor ninyo, ipuntahan niyo sila at masalamatan. Sabi ni Pastor Norbert, alam ninyo mga kapatid, nung sinabi ni Pastor Norbert, naiisip ko kayo lahat. Sabi ko, sino kayang mentor nito mga ito? Naisip ko kayo. Gusto ko puntahan si Pastor Norbert, gusto ko puntahan si Pastor Tony, pero sabi ko dapat ang una kong pupuntahan si Pastor Valdez, hindi ko naman siya makita. Sabi ni Pastor Norbert, kung nandito lang si Pastor, wala ni Pastor Norbert, kaya nakakapit ko siya. Kaya hindi ko nalang pinuntahan si Pastor Norbert dahil dapat ang una kong puntahan si Pastor Valdez sa mga kapatid. Hallelujah. Maya-maya mga kapatid, may tumapik sa likod ko. Dalawang pastor. Pastor, thank you. No, sabi ko, please God. Nire-represent ko na yung pastor rin. Hindi talaga ako pastor niyo,
ng tanaw, mga kapatid. Hindi pwedeng wala. Wala kang mararating pag hindi. Kailangan meron akong sariling diskarte. Wala kang mararating. Sabi ng kasabihan ng mga Amerikano, mga kapatid, pag makita mo daw yung pagong sa ibabaw ng poste, hindi nakapunta yung pagong doon ng mag-isa niya. May natin ito. Kaya kung gusto mo may kalalagyan ang paglilingkod mo sa Diyos, kailangan mo nang may magdadala sa iyo doon. Hallelujah! Because a believer needs a mentor. Ang aklat ng 1 Corinthians na sinulat ni Pablo ay nagpapaalala sa kanila at nagbibigay din ng hamon sa atin sa at ngayon. 1 Corinthians chapter 4 verse 16. Wherefore I beseech you, sabi nagsusumamo ako sa inyo. Pag sinabi nag-beseech you, I earnestly ask you seriously. Seryoso ako nakikipag-usap sa inyo, sabi ni Pablo. Be ye followers of me. Kaya yung mga mali mo na, kakalabanin nila ng versikulo. Hindi, Pastor, hindi namin sa akin yan. Kaya wala na sila dito. Ayaw nilang sumunod. Pastor, ang sabi ng Biblia sa Jeremiah, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. Maling paggamit yun. Amen. Nagtitiwala ka sa tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin yun, susumpain ka talaga. Pero ang Biblia ay nagtuturo sa panahon ng biyaya, sa panahon ng church, at pananampalataya, sabi ni Pablo, sumunod kayo sa akin. Ako ang leader niyo, pastor niyo, gayahin niyo. Naulit yan sa chapter 11, verse 1, 1 Corinthians. Sabi niya, be ye followers of me, even as I am also followers of Christ Jesus. Sabi niya, sumusunod ako sa Panginoon, pero kayo sumunod kayo sa akin. Eh, huwag niyo sabihin dito, hindi pastor, ang sinusunod ko talaga si Jesus Christ. Sige mo. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Hindi pastor. Si Jesus Christ talagang ginagaya mo, hindi kung sino-sino. Talaga. Makikita naman yan eh. Sa iyong buhay, sa iyong pananalangin, sa iyong paglilingkod. Makinig kayo. At hindi lang yan sa Philippians, sa Corinthians, maling sa Philippians. Sa Philippians, dito makikita natin, chapter 3, verse 17, sabi dito, brethren, be ye followers together of me, and mark them which walk so as ye have as for an example. Kinanin niyo, mga kapatid, na sa Biblia, ang mananampalataya ay kinakailangan talagang mayroong sinusundan. Sinasabi sa Corinto, sinasabi sa Filipos, makinig kayo, at sinasabi din sa UPC Santa Cruz, kailangan natin ng mentor, mga kapatid, bilang yung tanong, mga kapatid, ito, sagutin mo ito sa puso't isip mo, nakikita ng Diyos ngayon. Who is your mentor in serving God here? Sa Santa Cruz, sino ang mentor mo dito? Na nandito ka ngayon? Huwag mo sabihin, Pastor Baka, Pastor Tinentor ko, hindi, wala ka na doon eh. Si Pastor Nino, Pastor Tinentor ko, hindi, wala ka na doon eh. Dito na tayo sa Santa Cruz, mga kapatid. Sabi ni si Pia, ang mentor ko, Pastor, si Pastor Tino. Pero actually, sabi ni Pablo, mga kapatid, you can have 10,000 teachers in Christ Jesus. Pero iisa lang ang tatay ninyo. Amen. Kaya yan ang sagutin ninyo ngayon. Hallelujah. Kung sino talaga ang inyong mentor dito sa paglilingkod natin sa Panginoon, who do you follow? Kaya yung mga iba dito na ini-influensya ninyo yung mga kasama ninyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May pamilya na nag-attend dito dati. Gusto nila sama-sama sila together. Ang paniniwala ni ate ay paniniwala ni kapatid. Kaya nung nawala si isa, magsama-sama sila.
Dahil wala silang mentor. Ang mentor daw nila nga ay si Lord Jesus Christ. Magkasunday yan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. That's not in the Bible. Amen. Where did you pattern your prayer lifestyle? Doon na lang, nagka-Bible na tayo, mga kapatid. Huwag yung sabihin akong mentor ninyo. Nakikita niyo ako dito kung paano ko manalangin. Kaya pag may nakakasama ko mga leaders, conferences, ka-roommate ko sila. Hallelujah. Yung unang gabi, yung unang araw, nagdulaw na doon sa mga kapatid. Aagaan kong gumising, titignan ko kung paano manalangin itong mga leader na dito. Hindi pwede ang paglilingkod sa Panginoon ay tsamba-tsamba lang. Ang tutularan natin, yung alam natin, talagang totoong naglilingkod sa Panginoon. Minsan sa inyo, nadadaya kayo ng iba, hindi pa nga nila kaya tapusin yung isang taon na nagsisimba. Sila lang yung ginagaya ninyo. Maliligaw kayo. Maliligaw kayo. Kapag nakakasama ko itong mga leaders sa mga iisip na walang paagal nito, pipigit ko yung mata ko ng konti. Dahil gusto kong malaman kung anong ginagawa nila. Bakit lalo silang ginagamit ng Diyos? Bakit lalo sila nagpapatuloy? At kahit tumatanda sila, lagi pa rin mukhang didig nila masarap naglingkod sa Panginoon. At sila ay gumagawa pa rin sa Panginoong Diyos. Amen. Huwag mo siya sabihin na. Kaya sabi ko sa inyo sa mga leaders, habang nakakasama niyo pa ako lagi, samantalahin ninyo. Dahil isang araw, bibigyan naman ng Panginoon mamaya ng ibang trabaho, hindi nyo naman masyadong makakasama. Itutuloy mo yan yung panalangin mo. Lord, alam mo, Panginoon, ang aking panalangin sa amin. Ito po, alam mo naman. Parang bumuradyo ka, mga kapatid. Alam mo, Panginoon, pumupunta ako doon sa ganito. Tapos, kailangan ko ng pera, simple lang. Hindi, wala kayong naririnig na ganyan panalangin dito, mga kapatid. Hallelujah. Sa simula pa lang, hallelujah. Pag ako'y lumuluhod sa Panginoon, mga kapatid, nariyan ang pasasalamat na hindi pwede na kapag kahanap ko yung Panginoon ay walang pagluha. Hindi ako lumuluha dahil nahihirapan ako. Hindi ako lumuluha, mga kapatid, dahil marami akong kahilingan lumuluha ako dahil meron pa rin akong pagkakataon na makipag-usap sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Nagpapasalamat ako masaya na nakausap ang Panginoon dahil alam ko pag kinausap ko ang Panginoon may gagawin ang Diyos sa buhay ko. Ako maalala ang panalangin. Hindi na. Nung nakita ko si Jesus Christ kung manalangin sa buong Hebrew sa akin ng buong Hebrew, He cried with strong crying and tears. Ngayon, sino ginagaya mo? Si Jesus Christ. Congratulations na strong crying with tears. Hallelujah. O, tulungan tayo ng Panginoon who really is our mentor. Yung mga nagtuturo, yung way ng pagtuturo natin, sino ang ating mentor? Yung paglilingkod natin sa Diyos, sino ang ating mentor? Ang worship, ang pupuri, pagsasamba. Sino ang ginagaya natin, mga kapatid? Hallelujah. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, pati sa pagbibigay, pati sa lahat ng bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Sino yung ginagaya natin? Nag-i-check ninyo. Kung mali-mali yung ginagaya mo, huwag mong asahan na tama yung ginagawa mo. Ulitin ito. Kung mali-mali yung ginagaya mo, huwag mong asahan na tama yung ginagawa mo, mga kapatid. O tulungan tayo ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Hallelujah. If you have a right mentor, a God-given one, kinig kayo. Si
Sinabi ko kanina, si Moses, Joshua. Si Joshua, my mentor ni Moses. Si Samuel, the last and the greatest judges in the Bible, ang mentor niya si Milan. And the great Elisha, mga kapatid. Hallelujah, ang mentor niya si Elijah. Tingnan niyo ngayon, mga kapatid. Kung meron kang tamang sinusundan, makinig ka ngayon. Makinig ka ngayon. Joshua became better than Moses. Hallelujah. Si Moses hindi nakapasok sa promised land. Pero si Joshua, lahat ng pangako ng Diyos na sinabi niya kay Mentor Moses ay nangyari sa buhay ni Joshua, mga kapatid. Kung tama ang paglilingkod natin, mas mahihigitan mo ba yung sabi ng Book of Psalms, mga kapatid? Sabi doon sinulat ni David, pwede mong mahigitan, maging ang mga nagtuturo sa'yo. And here comes Samuel. Tingnan mo, si Samuel lang naman yung huling judges sa Biblia, ang propeta. Tingnan niyo, siya lang naman yung unang nag-anoint sa unang hari na si Saul. At nung pumalpak si Saul, mga kapatid, siya lang naman yung propeta na nag-anoint. Ito na, yung pinakakilalang hari na malapit sa puso ng Diyos. Walang iba si Haring David. Siya lang naman ang merong dakilang ginawa na hindi nagawa ng mentor niya, pero dahil meron siyang mentor, there's a great privilege na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao may tinitingala sa paglilingkod sa Panginoon. And now, Elisha, mga kapatid, the prophet, maraming ginawa si Elijah na makapangyarihan. Pero si Elisha sabi niya, susunod ako sa iyo. Hindi ko alam kung sino sumbungan sa ni Elijah. Sabi ni Elijah, Elisha, pupunta muna ako doon. Pahingon ka muna dito. Sabi niya, hindi ko. Habang nabubuhay ka, Panginoon, sabi niya, kung nasaan ka natutulog ako. Baka nung siya dito, magpapati kayo, pwede ka lang. Salamat. Panayaman, bati kayo pwede dito, hindi makatawan, mapakanak di dyan. At manayos ko, may nagtanong ako. Pag wala kang mentor, ganun ka. Pero pag nakita mong kahalagahan ng ito sa niya, Panginoon, kung saan ka ng totoo na habang nababuhay ka. Punta siya sa Jericho, punta ako doon, mayroon kaming meeting ng mga propeta sa niya. Naiwan ka muna dyan. Hindi sabi niya, pupunta ako. Pangatlo, mayroon ka ulit dyan, pupunta ako. Hindi, habang nababuhay ka. Kita yung potential niya, mga kapatid. Sabi ni Elijah, bago ako aalis, anong kahilingan mo? Ang sabi ni Elisha, at magkaroon ako ng double portion ng anointing mo. Makapangyarihan ang ginawa ni Elijah, mga kapatid, kaya yung biyakin ng tubig sa pamamagitan ng tawel niya, mga kapatid. At kung ano-ano pang mga tanda, pero sabi ni Elisha, ang talino, gusto kong tuloy ang kapangyarihan mo. Pag-alis mo mangyari sa akin, mga kapatid. Ang totoo, mga kapatid, tinanggap ni Elisha ang double portion ng anointing. Yung iba kasi gusto nila yung double portion na walang sinusundan. Gusto nila yung maging dakila sila na wala silang sinusundan. Alam mo pag may sinusundan ka, halika dito, Billy. Ako ba talaga yung sinusundan nito? Safe kayo pag may sinusundan kayo sa paglilingkod. Amen. Hinan mo, lakad ka. May corona. Ganito. Bago siya makapunta,
tuturuan kita maglingkod sa Panginoon kung ano yung mentor mo, anak mo maglingkod. Papa na. Sabihin ng nanay mo, ganito talaga ang tamang paglilingkod. Sabihin ng tatay mo, ganito. Tignan mo yung buhay niya. Naglilingkod mo yan ng maayos. Safe na safe. Ang kaaway lang kasi, sabihin na, hindi, kaya mo na yan. Ganyan ang kaaway. Kasi para pag nagtagumpay ka, wala ka na ito sasabihin. Kasi pag may sinusundan ka, siyempre, may utang na loob ka. Sige ikaw, sabihin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta ngayon. Wala kang guide. Hindi mo alam kung secure ba yung pupuntahan mo. Wala kang guide. Hindi mo alam kung magtatagumpay ka, mga kapatid. Kailan mo pag wala kang mentor na yan, mahulog ka. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Magkakaroon kayo ng malaking shortcut pag may mentor kayo. Yung 15 years na pagpapastor ni Pastor Jun dito at yung training ko, pag nagsumunod kayo mga kapatid, para na rin kayo nag-training ng matagal at para rin kayo nag-ministeryo. Dahil ang maririnig ka lang ninyo dito, yung mga na-refine, siyempre, may kabila. Ang maririnig ka lang ninyo, ganitong tamang daanan, ganitong tamang gagawin, dahil alam na namin yung mga trial and error, mga kapatid. Eh, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos na nagbibigay siya hanggang ngayon ay thank the Lord, thank the Lord. Nakahapon mga kapatid, hindi ko siya pastor sa akin. Yung mga kapatid sa akin, niliyakap ko siya, hindi ko siya pwedeng nilihat sa mga kapatid bilang respeto. Pinag-pray niya ako. Tapos kayo, sino mentor ninyo? Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Sabi ko kanina si Sasta, binigyan niya ng tsinelas siya sa akin. Tama. Pero ba ganun? Pag ako magsuot ng tsinelas, maligtad. Tapos ang ituturo ko sa iyo kung tsinelas tama, pero ba ganun? Hindi mo pwedeng ibigay yung wala sa'yo. Ulitin ko, hindi mo pwedeng ibigay yung wala sa'yo. Pakinig ka at ang pwede mo lang ibigay yung meron ka. Yung kayo lang tip mga kapatid. Ito yung inaabangan ko sa inyo. Ang pagiging masunurin, ito, makinig ka. Pwede nyo kasing dayain na masunurin kayo. Tinitignan ko kayo pag kayo gumagawa at nag-ministry. Mag-opening prayer ka, mag-closing prayer ka. Kung dinabantayan ko, itong totoo mga kapatid. Itong totoo. Pagkausap ko yung mga batang pastor, itong totoo. Itong totoo. Kung totoong masunurin ka, yung anointing ng sinusundan mo ay mag-flow din sa'yo. Ano sumusunod ka? Ay, hindi mo pwedeng pipitiin. Magre-reflect yan kung sinong tinutularan mo. Yung anointing niya, kaya pag sinabi ko, magturo ka. Mas magturo ka lang, mapatapat ka. Salamat sa Diyos, sa takapon na binigyan naman ng Panginoon ng lakas na magturo. Mali yung ginagawa mo. Hindi ka talaga sumusunod dahil wala kang lakas ng loob. Pinipilit ka yung sarili mong diskarte. Kaya kung nagturo ka, walang dating. Pero kung totoong masunurin ka alam ng Diyos, totoo talaga yung pagiging masunurin mo. Pag tumayo ka pa rin, sigurado ang Diyos sa nakakalam, mag-flow yung anointing. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Kaya kapag sinabi, gawin mo yan, ginawa mo, nag-buong magtitiwala, lakas ng loob, mga kapatid, at pananampalataya sa Diyos, para mo na rin tinanggap yung anointing nang nagbigay sa iyo ng description na gagawin mo. Pag ang Panginoon nagbigay ng trabaho, yung anointing mga kapatid ng loob. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord! So si Elisha, double portion ng anointing na tanggap niya.
pagdating ni Elijah. Kaya hindi masamang sumunod, mga kapatid. Tingnan ninyo ang Panginoong Kristo, mga kapatid, sa mga alagad bago siya umalis. John chapter 14, verse 12, sabi ng Panginoon, "Verily, verily, I say unto you, he that believes on me." Tingnan ninyo, "The works that I do, shall he do also." Makinig kayo, mga kapatid. "And greater works than these shall he do." Hindi pa baksa, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon. This is the Bible. Ito ang Biblia, mga kapatid. Safe kayo. Tsaka na kayo gumawa ng style, alam na ninyo yung ministry ninyo. Amen. Noong mga kapatid, nagsisimula pa lang ako sa ministry. Graduate ko ng Bible school, sabi ng pastor ko sa Paris. Pag Sunday school ka din, nagturo ako, mga kapatid. Tamang-tama na doon yung kuya kong pastor. Kikinig siya doon. Responsible. Okay. So, pagkatapos ko doon na kami sa bahay namin, sabi ng kuya. Sabi, Pastor Banyes, nasa ako, pero hindi ako yung nakita. So, 2009, nung matay yung tatay ko na dito lang, pastor na ako, mga kapatid. Nung namatay, pastor namin ko sa Sambales, sir, sabi ng hospital daw, magturo ka ng isang gabi. So, nung magturo ka ng isang gabi, hindi ako doon sa Sambales. Siyempre, kagalangan ng mag-ministeryo sa kanyang funeral. Dumating yung mga classmate niya. Mga klase ni Pastor Tony. Kaya malapit ako sa batch ni Pastor Tony. Kaya yung preacher natin, mga kapatid doon, si Pastor Virgil, Kumpad, sabi sa akin, nagkakatipot yung mga pastor. Sabi, Pastor, pamilyar ka sa akin. Oo naman, Pastor, bago ko kasama sila Pastor Tony. Sabi, ayaw, ako na nga ba? Sabi, ayaw mo, ikaw yung nagturo doon sa ano. Ang doon yung mga leader dito. Mga leader ng UPC Philippines na doon. Inumuna wala pa. Dahil akala ko, silang sasalot. Pero nakabarong na ako mga kapatid, pampatay talaga. Pamatay na barong. Pampatay. Ulang na lang, bulak eh. Para masaya si Sarit. Pero nung sabi nila mga kapatid, hindi namin iti-take over. Kung sino naka-schedule bilang respeto sa amin nila sa ito. Andun sila, Tommy Pasis, yung pastor natin sa Kaloocan, buhay pa. Andun sila, Pastor Larry, mga leader natin. Dito sa Central School, kami nila mga kapatid. National President hanggang ngayon, doon sa kami. Salamat sa Panginoon sa lakas ng loob, mga kapatid. Pero mga pagtuturo ay buhay ko ito, mga kapatid. Kaya ginawa ko yung dapat kong gawin. Doon, alala nila. Hanggang ngayon, sa pagkatapos ko magturo, mga kapatid, makinig kayo. Nilapitan ako ng gusto sa virtue. Ang kami sa labas. Hindi ko sila kabatsin. Hindi ako nagkikipagpirtuan ako sa mga kaya. Pinagkala ako sa labas. Tapos ako, kwento-kwento ako sa labas. Saan ka nagpapasok? Tapos tanong niya sa akin yung ano, nag-quarter ka ba kayo ng Pastor Banyes? Hindi tama na. Opo. Ano nga ba eh? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kung meron mong gagayahin, yung maayos-ayos na, mga kapatid. Masyadong Region 1, Assistant Superintendent natin. Pero nung tumatagal na ako, sabi ko, kailangan ko rin magkaroon ng
sariling identity. Pero sa simula, kailangan mo muna ng guide. Bago ka pa lang, kailangan pa may identity na ako, Brother Glenn, muna. Marami ka pang dadaanan na rough road sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo muna ng guide. Pag nagamay mo na, alam mo na talaga, ang maturity, ito naman ang maturity. Alam mo talaga yung ministry mo sa church, yan ang maturity. And then doon ka na gumawa ng sarili mo identity. Amen? Hindi yung gusto kasi ni Pastor, gayahin namin siya eh. Sino pa lang nagayahin ninyo? Basta sigurado, okay sa akin yan. Amen? Kung higit sa akin, salamat sa Diyos ang inyong ginagaya. Salamat sa Panginoon. Pero tigiyakin nyo lang na yung sinusundan ninyo ay hindi kayo papalayo sa gawain. Tigiyakin nyo lang na yung sinusundan ninyo ay hindi mababawasan ang nabigatan nyo sa paglilingkod kung hindi. Tigiyakin ninyo ang sinusundan ninyo ay talagang matagal na naglilingkod sa Panginoon at hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang kanyang pagtitiwala at paglilingkod at katayuan sa Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Now we will go to our text. Anong nangyari kay Judas? Sa text na nabasa natin, mga kapatid, sa mga huling sandali ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ba't yung binabawalan ng babae na ibuhos sa akin? Ginagawa niya yan sa aking paglilibig. Mamamatay na siya. Pero nasa isip itong Judas, sayang, Panginoon. Kung yan sana ang halaga niya, napakalaki, tinda natin yan, at ibigay natin sa mga mahihirap. Sabi ng Panginoon, lagi na lang ang mahihirap ang nasa puso ninyo. Ako, hindi niyo ko naiisip, sabi ng Panginoon. Kapatid, sino naiisip natin sa paglilingkod sa Panginoon? Hallelujah. Ang sabi niya, ipapangalan ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, pero imposible na hindi may babahagi ang ginawa ng babaeng ito. Salamat sa Panginoon sa mga ganito. Si Judas ay isang apostoles. Dito sa amin, wala namang apostoles dito eh. Ilan niya, pero pag nananampalataya yung tinuturuan namin, hindi nangyayari sa buhay nila. Hindi ako apostoles ha. Hindi ako apostoles. Sabi ng Biblia, pag binasa yung Book of Acts, and the apostle did mighty miracles. Ako hindi ako apostoles, pero pag may mananampalataya, may nangyayari sa buhay nila. Hindi lalo pang apostoles na kapatid. Kung kayong apostoles dito, naku po, sigurado nanginginig tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Judas ang mga kasama ng mga apostoles. Namamangka sila. Prayer meeting sila. Hindi mga pipitsugin na mga mananampalataya kung hindi mga apostoles. Ang kasama ni Judas. Hindi lang mga apostoles, mga kapatid. Kasama din ni Judas ang Panginoong Jesucristo. Kapag kasama mo ang Panginoong Jesucristo, makikita mo ang kapangyarihan niya, makikita mo, mga kapatid, ang kanyang kabutihan, makikita mo. Hallelujah. Ang estilo ng pamumuhay niya at maririnig mo rin ang guiding words ng ating Panginoong Jesucristo. Makinig kayo. Kung merong pinakadakilang mentor, yung nakasama ni Judas. The great shepherd. Kami mga pastor, kami mga kanilera, the great shepherd and the chief shepherd is none other than the Lord Jesus Christ. Ang ni Pastor Banyes, tinakadwa ni Judas. Ang ni Pastor Tony, ang ni Pastor Corbett, tinakadwa na. Nakadwa na kayo dyan, the best mentor. Kung sabi niya, Pastor, hindi ka ang mentor ko. Meron akong the best mentor. Si Pastor so-and-so. Pastor, actually, Pastor, he is spoken in the dollar. Ito si Jesus Christ, mga kapatid.
teksto natin makikita mga kapatid. Bandang huli ng istorya ng buhay niya, nung meron siyang pakikipagkasundo sa mga kaaway ni Jesucristo, bandang huli, tingnan ninyo, di ba? Nung una, prayer sila, ganda eh, sinusundan nila siya, ano muna si Lord, mga kapatid, na-promote agad. Pag may mentor ka talaga, very good eh. Bilisan mo mentor, na-promote agad, ikaw ng Panginoon, okay, pako ka namin sa kausa. Kalimutan ko na tuloy. Kalimutan natin. Kalimutan ko na tuloy. Ayan. Yung una, tinuturo niya yung laparan ng landas ng Lord. Sunod-sunod na ako si Judas. Ako muna si Judas. Parang ko landas ng Lord. Lord, turuan mo kayo manalangin. Sumusunod sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Lord, sabi niya, balikan, tatawin tayo on the other side. Basta niyo sa rin, sakay sa tama. At kung ano na pang mga milagro, malayas ng demonyo, nagbuhay ng patay, ang pagandang-dami, sumusunod. Nung simula, sa dulo ng buhay niya, sa kanyang mentor mga kapatid, mentor sabi niya, lumabas na siya. Magkano ibibigay niya sa akin, ituturo ko siya. Yung mga mentor ni Jesus, hinahanap niya na si Jesus Christ niya. Hindi dahil paglilingkuran niya, susundin niya kung hindi. Tingnan niyo, sa huling sandali ng buhay, hindi ko halaga dito swerte naman ibigay. Mamaya pag ihalik ko sa chicks, mga ganun siya. Mag-iskulit na kami yan. Hinalikan niya si Jesus. Di ba maganda? Oo, hinalikan niya ang Panginoon. Sa huli, sandali ng buhay niya, hinalikan niya ang Panginoon. Pero yung halik niya na yun doon, ay meron palang ibig sabihin. Lord, Muhammad Chuk-Chuk. Kinausap niya na yung mga soldier ang ibig sabihin kung sino yung hinalikan ko. Sa huling sandali, nakakasama niya ang Panginoon. Kung mamatay ng Panginoon, kung hinuli na siya, hinuli na siya, pinakamamala, hindi na niya makasama siya ang Panginoon. Sa huling sandali, isang halik ni Judas binigay niya sa Panginoon. Church, you know what's the problem? Kasama ng mga alagad, narinig niya ang word of God, nakikita niya kapangyarihan ng Panginoon, kasama ng the best mentor. Pero ang totoo, makinig kayo. Bakit gano'n ang nangyari kay Judas, Pastor? Makinig kayo. Ayaw nagsasabi na may Jesucristo at may word of God kayo, makinig kayo. Kasama niya si Jesus Christ, kasama mga alagad, may word of God siya. Ba't ganun nangyari kay Judas, Pastor? The message is a believer needs a mentor. Nung bakit kasi hindi na kasama, Pastor, kay Judas, ba't ganun na nangyari ang huling sandali na makasama ng Panginoon? Betrayed. Handa na ba kayo mga kapatid? Dahil ang totoo, Brother Gia, si Judas ay walang ibang mentor kung hindi ang kanyang sarili. Pag si Jesus talaga yung ginagaya niya, hindi niya gagawin mo. Kung maaalagad talaga yung ginagaya niya, walang magkanulo sa 11, mga kapatid. Yung 11 na sa book of Acts, they are mightily used of God. Hindi niya ginagaya yung mga alagad. Hindi niya ginagaya ang Panginoon ang kanyang sinusunod.
Makinig ka ngayon, ikaw na walang sinusunod kung hindi ang sarili mo tingnan. John chapter 13 verse 1 and 2, before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He now showed the disciples the full extent of his love. Verse 2, hear me now. It was time of supper. The devil had already enticed Judas, son of Simon Iscariot. Alam ko yung mga masamang espiritu, mga kapatid. Tinutokso yan ang kaaway. Doon pala ang nag-uudyok na sa kanya ang demonyo, mga kapatid. Then the Last Supper. Sa Last Supper, mga kapatid, kung saan kasama niya ang Panginoon. Huling panahon na kasama niya ang Panginoon sa kanyang pagkakain. Yung kanina yung halin, uhulihin ng Panginoon. Dito na huling panahon ng buhay niya na makasama ko ng Panginoon. Kung ako yung Jigor, hindi ba lagi ka lang ako sa tabi mo? Kaya pala si John, mga kapatid, laging nakahinga dito sa dibdib ng Panginoon. Ito yung mga huling sandali, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon, nagbabago ng buhay, bumagaling ang may sakit, ang tao'y naniniwala, mga kapatid, na mabago ang buhay sa presensya ng Panginoon. Nagtataka ako, bakit may mga tao hindi pa rin nagbabago, kahit nararamdaman ng Holy Ghost, kahit narinig ang kalagyan, makinig kayo, mga kapatid. Wala siyang conviction. At ang sinusunod mong sarili mo, hindi Diyos ang tutulong sa iyo. Banal na Espiritu, hindi. Word of God, hindi. Pag sarili mo lang sinusunod mo, masama ang Espiritu ang maglilid sa iyo. Ingat kayo, mga kapatid. Sabi ko, nagbapalantay talaga kapatid. Nung pumunta si Judas sa presensya ng Panginoon, hindi na nabago yung ugali niya. Dito sa church na, kapatid, di ba pag may masama kang plano at naramdaman mo yung Banal Espiritu, dapat sana, tawarin mo po ako ng tulong na ako. Hello, Nina, magkakap pa dito, Nina. Tutso ba ng mga bumikuhan na kaginungan yung narin ng presensya niya ako, Brother Amado, walang magmuti siya sa mga, pagkawanan na ako, naging plano ka mo may tulong. In the presence of Jesus Christ, mga kapatid, ng ni Judas. Bago pa lang siya pumunta, may masama na siya balak, mga kapatid, nakasama niya ang Panginoon. Binigyan pa siya ng Panginoon! Ang Panginoon! Oh! Wala pa ng baliwan! May puso na! Wala na! Kaya magtataka kayo ba? Pastor, itong tagal-tagal na hindi pa nagbabago. Sino bang mentor niya? May masamang espiritu niya, mga kapatid. Si Judas, hindi pa lang nakukonvict, hindi pa lang nagsisisi sa harapan ng Panginoon, na alam ng Panginoon, sabi ng Panginoon, isa sa inyo dito, magkakanulo sa akin. Kung ikaw si Judas at narinig mo ito, patawarin ka, Panginoon! Pero kapal talaga ng mukha, hindi mga masasamang espiritu, kapal ng mukha. Binigyan ng Panginoon, sabi ni John, Lord, sino yun? Sabi ni John, si John yung malapit sa Panginoon. Kung saan ko iaabot ito sa iyo. Sinabi na nga ng Panginoon, isa dito magkakanulo sa akin, kung ikaw yun, doon pala sa akin, alam mo ng Diyos. Pero wala. Manhit na. Kapal na, mga kapatid. Ito ba? Judas, ito, kumain ko. Wala. Pag meron kang conviction, Panginoon, sa lahat na kaminanang alam mo ang lahat ng aking plano, gumagawa ka pa ng mabuti sa akin! Wala na, mga kapatid, wala siya. Masamang espiritu na. Pagkatapos na Last Supper, tingnan ninyo. Bago siya pumunta, mayroon lang ng gugulo ng masamang espiritu. Harap-harapan, wala na pag
nagbabago, wala nang nararamdaman, panhid na mga kapatid. Sabi ni Lord, isa dito. Yung magkakamalo sa ating dapat, di ba? Yeah. Ang muna. Tapos, o Judas, pinagutan. Kaya na nangyari, nung umalis si Judas, nakinig kayo mga kapatid, nung umalis si Judas sa presensya ng Panginoon at ng alagad. Verse 27, John chapter 13, verse 27. As soon as Judas had eaten the bread, Satan entered into him. Sabihin niyo kayo, basta ginagaya ko eh. Ayan. Tingnan ninyo. Hindi Holy Ghost! Demonyo ang papasok sa tao. Naririnig mo ang Panginoon, nararamdaman mo ang Panginoon, pero hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi Holy Ghost ang papasok sa iyo. Ulitin ko, kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon at naririnig mo ang salita ng Panginoon, demonyo ang pumasok kay Judas na kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo na mabilis yung gagawin mo. Nakakalungkot. Pero dito nagdududa, kaya niliwanagin ko mga kapatid. Pero alam niyo naman ako mga kapatid, malakas ang antena nito. Basta paano mo napatunayan na walang mentor si Judas? Ha? Hindi pati kayo ngayon, kasama niya na nagduda, diba? Kanina, isa na lang, ngayon, lahat na kayo. Basta mo napatunayan, pastor, na walang mentor si Judas, sabi mo. Sarili niya lang ang mentor niya, ito lang mga kapatid. Tapos yung pinagkala ng Panginoon, minalikan niya, umalis na siya. Ginawa niya yung reward niya mga kapatid. At naisip niya, bandang huli, na mali yung ginawa. Na-realize niya na lang ang lahat. Nang wala na ang Panginoon. Sana nung kasama pa niya ang Panginoon, itinuhit na niya, inayos na niya ang lahat. Pero mag-isa na siya na, Aldo, dami kong pera, tapos buhay, dugo, ang kapalit nito. Sabi ng Biblia, they call it Aseldama dahil yung pera na yun ay katumbas ng buhay ng isang tao na inosente. Sabi niyo, sino tayo ito? Hanggang ngayon, hindi nila ginalaw yung bukid. Hanggang ngayon, dahil yung nakahukay, sinumpa yung lupa na yun, mga kapatid. Dahil yung reward na yun ay galing sa masama na ang tinuro, mga kapatid, ay hindi yung wanted, hindi yung masama, kundi ang isang wala ang ginawang masama. At ang sabi ni Pablo, kung kilala nila ang Panginoon, hindi sana nila ito ipagkakalo. Kung kilala nila ang the Lord of the glory, sabi ni Paul, hindi sana nila ito ipapako sa krus. Nagsisi siya pero wala na. Basta paano mo talaga napatunayan na walang mentor si Judas? Gusto yung malaman mga kapatid? Dahil kung may mentor siya. Alam niyo ba kung ano ang kinamatay ni Judas? Nagbinti siya. Sa madaling sabi, nagpakamatay. Nagpapakamatay, hindi pupunta sa langit. Wala kang karapatang kumuha ng buhay at wala kang karapatang kunin ang sarili ng buhay. Pastor, bakit wala sa mentor? Kung may mentor siya! Sabi, hindi ko na kaya. Peter, hindi ko na kaya. Nagpapakamatay na ako, Peter. Kung may mentor siya, sasabihin ng mentor mo, wow! Hindi pa huli ang lahat. Pero wala talaga siyang ninalapitan. Kaya nakakalungkot sa istorya ng buhay ng mga kapatid.
may mentor ka, magpapakamatay ka lang sa mentor mo, tutulungan kita. Pero dahil wala siyang mentor, dahan-dahan mo lang pinapatay ang sarili niya sa dulo, namatay siya, nawala sa kalooban ng Panginoon. Samantalang yung isang pangalan ng sabi ng Panginoon, nawala si Judas ng mamalaki. Tignan niyo, tandaan niyo, papalitan natin yan, si Matthias. 12 pa rin siya. Tignan niyo, hindi tayo pwede malaki. Mamalaki kayo, papalitan tayo ng Panginoon. Tignan niyo yung mga sumusunod sa Panginoon sa Book of Acts. And the Lord, sabi ng and the Lord working with them, confirming the word with signs following. Milagro dito, milagro doon, milagro dito. Hanggang sa bago mamatay ang mga alagad, salamat sa Diyos. Nagsulat si Mateo, nagsulat si Lucas, nagsulat si Marcos, nagsulat si Pedro. At kahit ngayon wala na sila, mga kapatid, salamat na yun silang sinulat na mga salita ng Panginoon na ngayon ay gumagabay sa buhay natin. Dahil ginagawa nila ang Panginoon. Kung si Judas sana ay kasama ng mga alagad na makakabuhat ko sa dito, and Judas Iscariot. Kung sana nagsisisa ng Panginoon, ako sana magkakanulo sa Panginoon. Pero tayo naman hindi ka to dahil ito nagabo ng Panginoon, mahalaga pala ang mentorship ng Panginoon. Kasama ng mga alagad niya kayo mga kapatid, kung na naman dito siguro one of the place na tulungin niya ako. Sumunod kayo sa kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mawawala. Sigurado tayo sa Panginoon kung tayo magpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mawawala. Amen. Mamanman ka rin. Pimentor na. Pinatay na yung sarili niya. So, ito mga kapatid, actually the mentor. He said that please you need a mentor. Hallelujah. Brother Cliff. Paglilingin sa Panginoon, hindi tsamba-tsamba. May mga member dito, noon, wala na sila siyempre. Ako'y nagturo sa kanila, para maligtas. So marunong na sila magbasa ng Biblia. Ako naman ang ginagamitan nila ng versikulo. Pastor, sa pinang Biblia. Walang nalang, gayahin ko yung sinabi ni Pastor Upat eh. Oy, nabubuhay ka pa lang sa kasalanan, naglilingkod na ako sa Panginoon. Sumasamba ko sa mga Diyos-Diyos, ako naglilingkod na ako sa Panginoon. Pero hindi mo ginawa yun. Hindi naman ako siya masarap pa rin. Ay, mali na, hindi ako nilingkod mo. Alam mo, Pastor, ganito yun. Alam mo, Pastor, sabi ng Biblia, sabi ko sa isip ko, hindi kaya niya naisip na mayroon akong alam na konti sa Biblia. Kahit konti lang. Alam mo, Pastor, sabi ng Biblia, kailangan sa salita ng Panginoon. Hindi na sa'yo siya magturo sa akin. Magturo ka. Wala na sa akin dito. Pastor, sabi ng Biblia, ganito. Ganito, Pastor, mababakay, ganito. Eh, ganun ba? Dalawa kasi yung alam ko sa Biblia, kasi kakunti lang ang alam ko eh. Kaya inalam ko ito sa Corinthians kayo, sa Corinthians. Sa Timothy Pastor, ganun kasi. Pwede pa tutuloy mo yung versikulo mo, ituloy mo sa Panginoon. Dahil ang Book of Timothy ay sinulat ng isang mentor sa apprentice.
Sabi ko, pakituloy mo eh, baba ka kasi, pumasay mo tuloy-tuloy. Op, yan, masahin mo yan. Sa may Biblia, hindi na ako. Sabi ko, bunti lang talaga na ako, malang ka lang. Sabi ko, sumunod kayo sa mga nakimulo sa inyo. Samantalang sa gobyerno, masunurin tayo. Sa pagpila sa ospital, sa pagbabayad, walang angan. Pag sinabi ng presidente, pag sinabi ng mayor, pag sinabi ng kapitan, pag sinabi ng ganito, pag sinabi ng ganito, aktibo tayo. Hello, mga kapatid. Kumusta tayo sa paglilingkod sa Diyos? Ito lang naman yun. Sino ba talaga kasi ang mentor mo? Nawa, si Judas na lang ang Judas. Nawa, siya na lang ang nakaranas ng ganitong kasamang istorya ng buhay o sa huling sandali ng buhay niya. Saan siya na lang? At ito'y pangangaral, mga kapatid, ng salita ng Panginoon sa umagang ito upang hindi tayo mahulog ng kagaya ni Judas. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, God is warning us today. Stop following the wrong mentor of your life. Stop following someone who is not really serving the Lord God. If you really want to be effective in the ministry, or if you want to be a consistent na papatuloy na naglilingkod. Marami naman naglilingkod pero hindi nagpapatuloy yung iba eh. Marami naman naglilingkod pero yung iba schedule lang eh. But if you want to be, hallelujah, an individual of those that consistently nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Pag sinabing consistent, mananampalataya pa rin yan kahit wala, kahit may problema, kahit masaya, kahit may pagsubok, mananampalataya pa rin. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos sa umaga ito. Tulungan tayo ng Diyos. Why? Because a believer needs a mentor. Yung iba, hindi na ma-participate, ayaw nila makasunod. Natural, wala silang mentor. Yung iba, nag-message ako, sumisingal lang, wala ka nakasunod. Huwag mo sabihin, pastor ko si Pastor John Paolo. Hindi. Eh, totoo yung sinasabi niya eh. Ni Brother Narciso. Ang pastor, sabi niya, parang si Judas, may preacher. Ang trabaho lang ng pastor eh. Brother Olina, magkasabalan ka. You can have a pastor like Judas. But if you don't have a mentor like Judas, you will turn to be like Judas. Tulungan tayo ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, maraming napanlilang na espiritu, mga kapatid. Nakakala nila, naglilingkod na sila sa Panginoon. Akala nila, tumatalima sila sa kalooban ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Shall we receive an understanding from the Word of God today? Hallelujah. That a believer needs a mentor. Hallelujah. Nung tinuro yung mentorship, sabi ko, salamat sa mga mentor, Panginoon. Pero gaya ng sinabi ko kanina, naisip ko kayo, sino kaya ang mentor nila? Dahil ang resulta ng tagumpay at
pagbagsak ng inyong buhay at paglilingkod sa Panginoon ay konforme sa taong ginagaya ninyo, mga kapatid. Alam naman ninyo, hindi maayos ang paglilingkod, gagayahin niyo pa susundin. Junin ko! Kung maglilingkod ka na rin lang sa Panginoon, piliin mo na, nagayahin. Yung pipilitin kang inganyohin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Magandang maglingkod sa Diyos. Yun ang dapat natin gayahin. Pero pag ang naririnig ninyong mentor, kita ka nagbatikan. Huwag ka nang sumunod. Hindi, huwag tayo magbibigay. Huwag tayo maglilingkod sa Panginoon. Ipapahamak niya na ang kaluluwa mo. Hindi ka mahal niyan. Hindi yan totoong mentor. Mentor yan ang napahamak mga kapatid. Kaya nawa, kung nalang di ganito gawin namin, sige tumano tayo. Magtiwala tayo sa Diyos. Gumawa tayo. Sige sumunod tayo at makikita mo kamay ng Panginoon. At hanggang ngayon, mga kapatid, ay nakakapaglingkod ka ng maayos sa Diyos. Dahil nakikita mo yung taong ginagaya mo, ay ngayon nananatili. Hallelujah! Na hindi nagbabago ang tiwala at pag-ibig sa Panginoon. Oh, lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Are you there to answer? Lead me, Lord. I will go. Oh, lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Meron pa bang nililig ang Panginoon dito? Hallelujah. Approaches na hallelujah. Lead me, Lord. I'm willing to follow. Oh, lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. Amoy pagkapsat, iti inaldaw ka pa nagkaroon ko iti apo. Ang namabaling nga makunday ko, itingiwat ko itong pagkatapo. Idalang ng apo, Iso Kristo, taapay, mga nutulakan ka, mga nadagtulad kanya, apo'y tulong na, nagtulak ka sumarunong. Oh, didalan mo! Hallelujah, kami magpagmaanda. Apo, tulong ka na, apo, matulong ka na, apo, ano sumarunong ka kanya, ang asap ni sa sarunong na, lumigit ni sila, pasang sa ng magpaglaan.
kapag sinunod mo yung sarili mo, dadaling ka din sa katotohanan. Dadaling ka din sa tamang araw, Lord, help me. Oh, help us, God. Help me, Lord. I will not trust in my own wisdom. I will not trust in my own understanding. Hallelujah. Sabi ng Biblia, trust in the Lord with all of your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall lead your paths. Italikuran natin ang karunungan natin. Talikuran natin ang mga resources natin na pinagkakatiwalaan. Let us trust in the Lord. Let's trust in the Lord. Let us trust in the Lord. I want to serve you, Jesus. I want to serve you more. Oh, come on. Oh, come on, somebody. Woo. Come on, hallelujah. Aktibo ka talaga sa gawain na binagay mo. Aktibo ka talaga sa Diyos ang ginagaya mo. Nagmamahal ka ng totoo sa Diyos ang ginagaya mo. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Hallelujah. Lord, ang mga palubos, ang balita ng manhid, kasulas. Lord, ang mga palubos na maging manhid na ako, hindi na ako nakakarinig ng salita mo. Hindi na ako tinatamaan ng salita mo. Hindi na ako tinatamaan ng presensya mo. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. You need somebody to teach you how to worship. You need somebody to teach you how to pray properly. You need somebody to teach you how to serve the Lord the right way. The right way. The right way. The right way. In moments like this, praise the name of the Lord Jesus. I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Hallelujah. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I Diyos lahat. Nakikita ng Diyos
purihin ang Diyos. So we sing, I love you, Lord. Come on, give it now to God. Singing, singing. Come on. Help me now, help me now. Singing, I love Will you permit me to lead you in worshiping God? Hallelujah. Sing.